Sobrang lakas po niya manakit. Hindi naman din po napag-control. Tapos, kailan ko lang din po nalaman na buntis po ako. Tapos bigla na lang niya po akong pinagsasaktan ng gano'n. Tapos, nung hindi po ako nakapag-test, natulak ko po yung mama ko. Napasandal po siya dito sa ganito. Oh. Sinabi ko naman po na buntis ako, pero ayaw niya po akong tigilan. Kaya, hindi po ako nagdalawang isip, itulak po siya. Kahit nanay ko, kung baga po pinagtanggol ko lang po yung sarili ko. Ngayon, dumating si nanay, sinugod pala kayo. Ngayon, pinagsasaktan pa kayo dahil wala daw katotohanan. Yung mga sinasabi daw po niya. Di ba totoo yun, Bunso? Totoo po yun. Kinayala ko po siyang tunay na pero hindi ko po expect kaya niya pong gawin sa akin yun nang hindi niya po ako na tama nga po na pinanganak niya ako. Pero hindi naman po tama na biglaan ka na lang dawating tapos bigla kang mananakit na hindi naman ikaw yung nagpalaki sa anak mo. Hindi nga niya alam kung ano yung pinagdaanan ko simula nung maliit ako. Nakikipagtanim pa po kami pa walang po kami makain ng tatay ko kasi yung ate ko po nasa perayaan. Pag wala ho kami na nagtatanim po ako tapos pagtatabaho po yung tatay ko kasama po niya ako. Tigal lang duweta po ako sa bubong kahit mainit. Pag iba po kasi yung nag-alaga sa'yo, hindi mo po ramdam yung pagmamahal ng tunay na nanay. Wala pong naglilingap sa'yo kung Magandang tanghali po. Tay! Kumusta? Si tatay nandun. Nandito si ate. Good morning, ate. May nagpunta sa akin, sinugod ka daw nung... Ano ba? Ano ba nangyari? Lagay ko lang to, no? Ay! Hello! Sino siya? pamangkin ko po. Pamangkin. Kumusta? Kailan ka sinugod ni mama mo? Hindi ko na matandaan. Lunes ba yun? Ano ba nangyari? Kumusta si papa mo? Naggagamot po. Oh. Ng prostage po. Nagpapahinga lang po. Anong balita? Ay naman po. Sige, kaya mo yan. Pinuntahan po kami ni mama dito. Una doon po siya dumiretso. Nagtanong po siya kung nasan daw po yung kapatid ko. Tapos tinuro naman po niya. Nagiinit po ng tubig po yung kapatid ko. Bigla po niyang, hinablot ka ng ganun, tsaka po siya sinampal daw po ng tito. Tapos sabi daw po niya, bumaba din po yung asawa niya, tsaka po yung sabi po niya, mali daw po yung mga sinasabi daw po ng mga kapatid ko. Hindi daw po siya totoo. Tapos sabi po sumagot po yung kapatid ko na hindi ko naman po sasabihin yung kundi ko po siya naranasan. Sabi po niya. Kundi nangyari sa kanya. Opo. Tapos yun po, pati po ako nakahiga po ako, tapos pinasok niya po ko sa higaan, sinaktan din po ako. Anong ginawa sa'yo? Pinagkasampal po, tsaka po sinabunutan. Anong sinabi sa'yo? Daw po, nakakatanda daw po ako sa kanya, ba't di ko daw po siya binawalan? Ba't di ko daw po siya tinuruan? Tapos sabi ko po kako, yun lang po kako yung sinabi po kako ng anak mo sa akin, kako, ganun din po yung sumbong niya sa akin, kako.
Hindi naman po ako mag-aano kung hindi lang po sinabi niya sa akin kasi bata po siya. Mas paniniwalaan ko po siya kasi hindi naman po siya magsusumbong sa akin ng ganun kung di naman po niya naranasan. Sinasabi ni mama mo na walang katotohanan lahat. Opo, sabi po niya hindi daw po totoo. Tapos hindi naman daw po siya pinalulusong ng bukid. Ayun po, tapos bigla niya po sinabi sa amin na dadamputin na daw po siya. Hindi pa daw po niya alam. Pakukulong daw po siya. Hindi naman daw po alam. Tapos sagot ko po sa kanya, wala naman nagpapakulong sa kanya. Tapos yun po yung kinagagalit niya. Basta-basta na lang po siyang nanakit. Hindi na lang niya po kami kinuha sa usap. Yung mag-usap-usap po kami. Pero hindi, bigla na lang po niya kami pinagkasaktan. Nasa loob pa po ako ng kulambusin na po ako sa ulo ng gano'n. Ayun po, buhay pa po yung sugat na pinang-ilag ko po sa kanya kasi natamaan po yung anak ko, natapakan din po ni. Kakailag ko po, nasugatan po ko, tas dito po niya lagi pinagsasampal, tas nakabuhagag po yung buhok ko, yung pinaghihila po niya yung dulo po ng buhok ko dito. Tas sabi ko sa sobrang pong galit ko, so ano-ano na din po yung nasabi ko kasi kagigising ko lang din po, tas bigla po ganun po yung susugod po siya na wala naman pong pahintulot na sasabihin, kakausapin man lang niya po kami, kabod lang niya po kami. Nagsasalita po siya ng kung ano-ano, tapos bigla niya po kami, habang nagsasalita po siya, sinasaktan niya po ko. Ano bang problema kaya ni nanay? Hindi na lang kinausap at parang bagyo siyang dumating na bigla na lang humampas sa inyo? Oo. Tsaka naano ko nga din po, sabi ko nga po sa kanya, parang wala na din po akong balak magpatulong kasi madami po yung naninira po sa amin na tao. Bakit? Yung parang ayaw ko ata kami patulong. Yung madami po, tapos Pwede sabihin mo sa amin paano ba yung nangyayari dito? Madami po, iba-ibang gulo eh. Ano ba yung gusto mong mangyari? Sige, kung patulpo natin ng mama mo. Ba't ganun na lang si mama mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Sige, kayo yung tanungin ko. Ano ba, gusto niyo bang pabarangay natin? Patulpo natin ng mama niyo? Ay, ikaw muna. Bunso, ano yung gusto mong... Ano ba yung ginawa mo na ni mama mo sa'yo? Sinampal po ako. Sige, dumating siya. Dumating po siya dito, tapos bigla na lang po siya pumasok, tapos hinila niya po ako habang po nagpapainit. Tapos sinampal niya lang po ako bigla. Tapos lumugo na lang po yung bibig ko, tsaka yung ilong ko po. Ibig sabihin, ganun kasakit. Dumugo yung bibig mo. Oo po. Naka-staway po kasi ang damit yung kapatid ko. Yung damit po niya, talagang may dugo po sa ganito, kakapunas po. Dumugo daw po yung ilong niya, yung dito daw po, tapos yung bibig po niya. Kahit din po ako, dumugo po yung lawi ko dito na pagsampal po niya sa akin. Sobrang lakas po niya manakit. Hindi naman din po napagkontrol, tapos kailan ko lang din po nalaman na buntis po ako, tapos bigla na lang niya po akong pinagkasaktan ng ganun. Tapos nung hindi po ako nakapag-test, natulak ko po yung mama ko, napasandal po siya dito sa ganun. Kasi sumisigaw na lang po ako, tapos lumalaban. Pero hindi ko po siya sinaktan, kaso napasobra po ata siya sa pananakit sa akin. Sinabi ko naman po na buntis ako, pero ayaw niya po kung tigilan. Kaya hindi po ako nagdalawang isip, itulak po siya. Kahit nanay ko, kung baga po pinagtanggol ko lang po yung sarili ko. Tapos sumisigaw din po yung kapatid ko na wag daw po kami sasaktan. Pero patuloy po siya sa pananakit. Meron nga po nakakita sa kanya, yung kapitbahay po namin din eh. Naririnig daw po siya sumisigaw. Pumunta po dito. Nakitang-kita po niya kung paano niya po kami pagsaktan. Talagang pinasok po niya ako sa loob, nakigigising ko lang po, tsaka niya po
pinagsasampal, tsaka niya po ako sinabunutan. Ano yung plano mo? Yun yung gusto kong malaman. Kasi yung kapatid ko po ayaw naman din po siyang maano kasi yung mga kapatid po namin maliliit pa. Mm. Ayaw po niya, ayaw din po niya mawalan ng nanay yung mga kapatid ko. Tinanong ko na din po siya kung ano po gusto niyang gawin. Okay na lang daw po sa kanya, wag na lang daw po uli siyang babalik. Wag na lang daw po ulit magpapakita sa amin. Kaya kayo nagpunta doon, nananawagan sa mama nila na kunin si Bonso para mapag-aral. Ngayon, dumating si nanay, sinugod pala kayo. Ngayon, pinagsasaktan pa kayo dahil wala daw katotohanan. Yung mga sinasabi daw po niya. Hindi ba totoo yun, Bonso? Totoo po yun. Bakit ganun? Hindi daw totoo. Meron po kasi po siya nagsusulsul sa kanya eh. Tapos yung mga yung sinabi po niyang ipakukulong daw po siya. Hindi po namin alam kung saan po nang galing yun. Wala naman po kami sinabing pakukulong siya pero kadating niya po yun po yung kagad na sinabi niya na dadamputin na daw po siya ng pulis, ipakukulong na daw po siya, hindi pa daw po niya alam. Hindi po namin alam kung saan po nang galing yun. Wala naman pong bumitaw sa bibig po namin na pakukulong po namin siya. Hindi ba kayo nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ano yung plano niyo kay Bonso, sa kapatid ko? Hindi niyo ba kukunin para makapag-aral, ganun? Wala po kami napag-usapan. Basta dumating lang po siya dyan nanakit. Tapos pagkatapos po na nanakit, umalis na lang po siya bigla. Paano kaya yung panawagan yung mapag-aral niya siya? Hindi ko po alam kasi yun lang po yung sinabi niya. Yung wala daw pong katotohanan yung mga sinabi. Wala naman po siyang sinabi kung kukunin pa siya. Kinukuha daw po siya ng una pero ayaw daw po niyang sumama. Tapos wala na po siyang sinabing iba po. Basta na lang po siya nagano. Anong sabi ng asawa mo sa nangyari? Wala po. Nagsabi po ako sa kanya na buntis po ako pero deadma pa rin po siya. Simula po nung March 9 na umuwi po ko dito galing po sa kanila. Hindi na po siya nagparamdam. Hindi na din po kami pinadalhan. Yan ang sinasabi natin yung isang problema, dadagdagan mo pa ng isang problema, no? And, Bagyo yung kapalit. nagtatanong nga po sa akin yung mga kapitbahay ko kung okay lang daw po kami ng asawa ko. Lagi ko po sinasabi na oo, kahit hindi. Kasi ayoko na pong ipangalat pa po sa kanila na yung problema po namin mag-asawa. Kasi sa problema pa lang po niya. Sinasakil ko na lang po. Pero dahil po nagtatanong kung okay lang po ba kami, kung nasusustentuhan po ba kami ng maayos, po sinasabi ko, okay lang. Kahit hindi. Minsan, sinasabi ko, sarili ko na kaya ko. Kahit wala sila, kakayanin ko. Ano yung plano mo ngayon sa nangyari? Tinanong ko po siya kung ano po yung gusto niyang mangyari sa mama ko. Wala naman daw po siyang gustong gawin. Gusto na lang daw po niya, wag na daw po bumalik dito si mama, wag na lang daw po kami ulisaktan. Naaawa daw po siya kasi dun sa dalawa naming kapatid na maliit pa. Yung dalawa pong lalaki. Paano kayo mabubuhay niyan? Gaya niyan, iniwan na yata kayo ng asawa mo. Lang po, sumasideline lang po pumipitas ng sili. Pipitas po ako ng sili. Hindi ko po alam kung sa Lunes pa po, bukas pa po yung pitas namin ulit. Ano bang wala na talagang balita sa asawa mo? Buhat nang umuwi ka? Wala na po, hindi na po siya nagparamdam. Wala naman din po kong cellphone para matawagan siya. Tapos nakikisuyo po ko sa mga kapatid niya, parang wala din, dead madinuyong. Ay, naku, buhay may pagkain kayo. Kaya pag gulay-gulay lang po, bigas lang po yung meron. Buti may bigas kayo. Yung binigay niyo po sa akin, pinanggawasabi ko po, tsaka ako po binili po ng bigas. Okay. Hindi, sige, may dala akong isang sakong na bigas dyan at saka grocery.
Para may maano kayo. Tapos yung inaalala ko, di ba sa barangay may check-up naman? Oh, sa center po dito, malapit po sa may barangay po na. Oh, di ba ang barangay yata libre yung check-up sa mga buntis. Meron bang libre yung check-up sa mga buntis? Opo. Meron no? Opo. Sa Webes nga, pinuntahan po ako nung tiga-ano po namin dyan. Sa Webes daw po, punta daw po ako magpapatingin. Magpapa-ubi daw po kami. Saan? Diyan po sa center. Center. Ayun. Okay. Na ano ko nga, nilalakasan ko nga po yung loob ko kahit madami po ko nararamdaman kasi maselan po ko magbuntis. Nung nagbuntis po ako sa panganay ko, ilang beses po ako na hospital. Ngayon naman po lagi po ako nakakaramdam nakakaiba sa katawan ko pero ano ko po yun, tinutulungan ko po maghakot pa ng kahoy tatay ko. Tapos nakakapag-igib pa po ako, nag-iigib pa po ako ng ano po namin. Kung hindi ko naman po kasi gagawin yun maghihiga-higa lang po ko, lalo po akong hihina, lalo ko lang po mararamdaman yung masakit sa katawan ko. Di ba sabi ko nun, huwag mo na sana mag-asawa. Yan yung bunga ng pagpasok sa gera na hindi ka handa. Lalo na kulang ka spiritually. Yung pagkapit natin kay God. Pagka wala ang ating Diyos sa puso natin, sa buhay natin. Ngayon kasi, kung papasok ka sa isang relasyon, sa buhay mag-asawa, pag-aasawa, pamilya, kung handa ka, hindi ka mahirapan. Ganon din yon. Kung kulang ka sa paniniwala o sa pagkilala kay God o nabubuhay tayong hindi naaayon lahat sa kagustuhan ni God, gugulo. Gugulo. Talagang gugulo. Kumbaga sinusunod natin yung sarili natin Opo. Pero Giging matigas to. pero nandyan na yun Wala na tayong Ang titignan natin dyan, yung mga kapatid mo. Kasi nagkamali ka na Opo. Yung pagkakamali mo, maging aral yon na maituro mo naman sa mga kapatid mo. Opo. Yung anak mo, babae din. Paano kung sila ay gagaya sa'yo? Sa sakit ng ulo din. Huwag ka magalit o magtampo sa akin Pero yun yung totoo. Pero kung pumasok ka sa buhay pagpapamilya at tanda ka, dapat tanda ka nga talaga. Pero hindi, wala. Gugulo lang. Kaya nga po pinagbibilinan ko po siya kasi meron na po pera dyan tapos may laban po ng basketball. Pag gusto po niyang manood, sinasamahan ko po siya pero hindi ko po siya pinalalakad siya mag-isa. Pagka gusto niya pong maglakad, kasama po niya ako. Hindi ko po siya pinalalakad mag-isa. Pero pag sinabi ko pong tsaka na lang, huwag na muna ngayon. Susunod naman po siya, nakikinig naman. Hindi naman po siya makulit. Kay nanay, hindi kayo nakapag-usap ng sabi mo nga, binugbog lang kayo. Opo. Hindi po kami nakapag-usap ng maayos. Mahinhinan. Nanakit na lang po. Ayan, kausapin mo siya. Ano po masabi? Bakit? Nagigilty lang ako. Kausapin mo. Sige. Naharangan yata kita sa camera. Ano ko lang po kay mama. Di naman kami magagalit. Tanggap namin kung ano yung mga nagawa mo. Pero sana, nagbago ka din. Huwag ka basta-bastang nananakit ng mga anak mo. Sana intindihin mo muna at unawain bago mo kami paglupitan. Sana kausapin mo muna kami ng maayos. Hindi yung kagad sasaktan mo kami. Kasi isa yung unang trauma sa akin. Lalo na't simula nung bata ako, hindi ko siya nakasama. Hindi siya yung nag-alaga sa akin, hindi siya yung nagpalaki sa akin. Kaya biglaan na lang siyang mananakit para akong nagkatrauma sa kanya.
Bunso, anong gusto mo sabihin kay mama mo? Gusto ko lang po sabihin sa kanya, ayoko po siya dumadating na dito na nananakit na lang po at hindi naman po kami kinakausap ng na mahinahon. Na lang niya po sinasabi na niya, gusto niya po manakit na hindi naman po na Dapat po nung pagkaalis po niya nun, pupunta po ako ng barangay, papablatter ko po siya. Kaso pinigilan po ako ng kapatid ko, wag na daw po kung nagtanim ng galit sa kanya. Wag ko na daw po gawin daw po yun kasi kawawa lang daw po yung mga kapatid namin. Kaya inintindi ko na lang po yung sinabi niya kahit sobrang sakit po sa akin kasi 2 taon pa lang po ako nung iniwan po niya ako. Halos di ho ako lumaki sa kanya. Nakilala ko na lang po siya eh. Malaki na ako, mga anak na niya po to. Tapos bigla na lang po niya ako sasaktan biglaan ng gano'n. Darating siya, tapos gano'n. Para po ako nagkatawa sa ginawa niya. Kasi kinayala ko po siyang tunay na ina pero hindi ko po expect na kaya niya pong gawin sa akin yun nung hindi niya po ako na tama nga po na pinanganak niya ako. Pero hindi naman po tama na biglaan ka na lang dawating tapos bigla kang mananakit na hindi naman ikaw yung nagpalaki sa anak mo. Hindi nga alam kung ano yung pinagdaanan ko simula nung maliit ako. Nakikipagtanim pa po kami para lang po may po kami makain ng tatay ko kasi yung ate ko po nasa perayaan. Pag wala ko kami na nagtatanim po ako tapos magtatabaho po yung tatay ko kasama po niya ako. Tigal lang duweta po ako sa bubong kahit mainit. Ano yung langgweta? Nagkakabit po ng mga alambre sa bubong. Tapos nagbubutas po. Kaya nga sabi po sa akin ng tatay ko kung lalaki lang nga daw po ako sa akin na daw po pamamana yung mga gamit niya kasi marunong daw po ako maggawa din daw po ng bahay. Ng kubo-kubo lang ganyan. Kasi simula po nung maliit ako po yung kasama niya. Tapos bigla na lang po siyang dawating na bigla na lang po ganun yung ginawa niya sa akin. Tama po kung bigla ako po napaisip na ba't ganun ako. Kung kailan lumaki ka, doon mo parang siya nakilala, tas balang ganun, mananakit na lang na sobrang pananakit. Ba't nagbago yung isip mo na ipabarangay yung mama mo? kawawa po kasi mga kapatid ko. May iba namang mag-aalaga. Papakuha ko na siya dun. Pabarangay ko na lang. O kaya, ano ba yung mas magandang gawin? Para Kasi kinausap din po kami, kinausap niya po yung kapatid ko na pag daw po ganyan po yung dahil mali daw po yung mga sinasabi niya, ipahinto na daw po namin yung pagpapatulong daw po sa inyo. Tapos, nandadamay daw po kami ng ibang tao para lang daw po magkapera kami. Yun po yung sinabi niya po sa amin. Hindi naman po namin siya inano ko lang naman po yung kalagayan po ng kapatid ko. So, hindi ko naman po alam na bigla nyo na lang po ako aabutan. Hindi ko naman din po ginusto yun. Baka mamaya sabihin po niya pera lang po yung habol ko. Kaya nga po tinatanong nga po nila ako kung pinupuntahan nga po nila ako dito palagi. Kung ano na daw po ba yung tatanong po sila kung ano na daw po yung gagawin po, kung ano na daw po ba yung nilalapit ko sa inyo. Sabi ko kako, pero hindi muna kako, pahinga muna ako kasi bukod sa nasisiraan ako sa ibang tao. Tapos minsan pang araw-araw laging
may ganyang kwento na lumalapit sa'yo tapos sasabihin nila na galit sa'yo si Kuya Tekaram. Sa mga hindi naman totoo yung mga sinasabi nyo. Yung parang sinisira po nila yung loob namin. Kaya po sabi ko kako, tama kako, pahinga na lang ka. Kaya naman natin ito kako. Hindi tayo mangingi ng tulong. Hindi na natin pababarangay. Hindi na. Wala pa pala kayong magandang sama ng mama mo, no? Bakit mo nagkakilala kayo? Nakilala ko po yung mama ko, 8 years old na po. Malaki na po ako. Panganay niya po yung ate po nito. Tapos hindi po siya umuwi dito, malagad lang po. Tapos 15 years old po ako nung nakasama ko po siya dito. Lumaki po ako, kilala ko po siya pero hindi ko po nakikita yung itsura na natagtong lang po ako ng 8 years old. Tsaka ako lang po siya nakilala ng lubusan. Taka po nung dito po sila tumira. Tsaka ako lang po siya nakilala ng personalan ng lubusan. Tsaka ako dun po na sa loob po ng pagkasama po namin na yun hindi ko po akalain na ganun po yung ugali niya. Pag iba po kasi yung nag-alaga sa'yo, hindi mo po ramdam yung pagmamahal ng tunay na nanay. Wala pong naglilingap sa'yo kung paano ka tatayo sa sarili mo pa. Walang magsasabi sa'yo kung walang magbabawal sa'yo araw-araw kung ano ba yung dapat mong gawin. Tumayo lang po sa akin na nanay yung ate ko. Tinuturuan naman po niya ako ng maayos pero sa yung parang hanap ko pa rin po yung tunay na nanay. Kaso wala ako siya ng panahon po na yun. Pag naman po, Kuya Albert nandun na. Alika din. Tampa mo na lang ba? Kaya mo ba? Dapat yun na lang nasira. Dadarawain ko nga po sana. Meron kayong dyan, kahit pa paano anuhan nyo. May ba kayo? May ba kayo ngayon? Mga gamit na May dyan may gatas dyan. Pagdamutan nyo na lang yun. Tapos may din dyan, sabon. Tapos gatas, mga tuna, meatloaf, corned beef. Pang dagdag sa nyo. Sa pangangailangan nyo dito. Gusto kong mag-iwan na pang pang check up mo. Baka hindi wala sa paprika naman lang. Dagdag mo na to sa mo. Oh, Salamat po. welcome. Makadagdag sa mo yan. Kasi kailangan baka walang libreng sa barangay. Punta ka na sa magkano lang naman. Malaga na check up ka. Pero mas maganda kung libre lang naman ng check up sa barangay. Doon ka na magkano. Parehas lang naman yung mga tuktok. Gusto mo ba talaga makapag-aral? Gaano ka gusto? Sobra po. Kasi mahirap ang walang pinag-aralan. Mas maganda yung may napag-aralan. Maraming salamat po sa lahat ng tinulong niyo po sa amin. Wala yun. At congratulations pala. Nagbunga na ulit yung pagmamahalan yung mag-asawa. Kinakasama mo pala. Kaya lang, mahirap na yung buhay. Tapos hirap na yung buhay. Hindi ko naman po alam na buntis po ako. Nagulat na lang po ako nung po ako. Biglaan na lang din po. Tignan ko na lang kung ano yung pagpipray ko, ha? Apo. Pagpipray ko kung ano yung may tutulong ko sa inyo, ha? Apo. Okay? Nagpipray. Okay, bunso. Pagka gusto mo talaga mag-aral, pagbubutihan. Okay? Focus ko ngayon. Mag-focus kang mag-aral, magbasa. Hanggat wala kang hindi ka nag-aaral, pumapasok.
Okay? Anong gagawin? Magbabasa. Hanggat walang pasok. Okay? Okay, paano? Ingat kayo dito. Ha?